Kinundina ng ilang health advocates ang umano'y pagbibigay ng donasyon ng ilang malalaking kumpanya ng tabako sa mga ahensya ng gobyerno para lamang payagang makabenta sa publiko. Ayon sa grupo, may tuturing na panunuhol ang hakbang ng mga kumpanya. Balita hatid ni Criza Lopez. Marain na kinundena ng mga health advocates ang pagtanggap ng mga ahensya ng gobyerno ng donasyon mula sa malalaking kumpanya ng tobako sa bansa. Ito ang kanilang naging reaksyon matapos lumabas sa legal opinion ng Department of Justice sa Department of Social Welfare and Development na walang nilalabag sa Joint Memorandum Circular No. 2010-01 ang pagtanggap nito ng donasyon mula sa isang malaking kumpanya ng tobako. Sa pananaw ni Dr. Ulysses Doroteo, Executive Director ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance, isang uri ng panunuhol ang pagtanggap ng donasyon mula sa malaking kumpanya ng tobako. Naniniwala sila na hindi nagbibigay ng donasyon ang malalaking kumpanya ng tobako kung wala itong kapalit. Sa kanilang palagay, ginagamit ng industriya ang kanilang impluensya upang mas maging maluwag ang batas para sa kanila. Matatandaan na mula sa legal age na 21 years old sa pagkonsumo ng sigarilyo at electric vape, bumaba sa legal age na 18 years old. Itong mga donations from the tobacco industry are a form of bribery, in our opinion. No? This is corruption in a very disguised form. If the government is very careful, then it should reject all of these donations because the tobacco industry never does anything for free. May kapalit po yan. No? And what is the kapalit? Hinihingi po nila na maging mas lenient ang batas para sa kanila. Gayon din kung tuluyang hahayaan ng gobyerno ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya ng mga tobako na nakasisira ng kalusugan ng mga kabataan at maraming Pilipino, sumasalamin daw ito na hindi prioridad ng pamahalaan ang kalusugan ng mga kabataan. Kapag nakikita po namin ang gobyerno na tumatanggap ng donasyon mula sa industriya, it sends a clear message to us, children and youth, that we are not being prioritized and protected by the government against the harms of tobacco. Base sa datos, 12% ang smokers at 14% vapers sa kabataan kung saan 15 taong gulang o 16 na taong gulang pa lamang ay naninigarilyo na. Lubos itong ikinababahala ng Parents Against Vape. Bukod pa rito, lubos daw na nakababahala ang katahimikan ng DOH at CSC sa naging legal opinion ng DOJ sa DSWD. Hiling nila sa mga ahensya at lalo na sa DSWD na tanggihan ang donasyon ng malaking kumpanya ng tobako na 3 mobile clinics para sa disaster response ng ahensya. Samantala, base sa JMC 2010-01, ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno at empleyado na mag-solicit o tumanggap direkta o hindi direkta ng anumang regalo, pabor, utang o kahit na bagay na may halaga mula sa tobacco industry habang nasa posisyon. Pinapangalagaan dito na hindi maapektuhan ang sistema sa opisina ng kahit na sinong opisyal, bagay na nilinaw ng DSWD. Ang opinyon ng DOJ ay hindi ibig sabihin umano na isinusulong ang paggamit ng tobacco sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, nananatili pa rin silang nakasunod sa joint order ng CSC at DOH at sa World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Titiyakin daw nila ang pakikipag-ugnayan sa CSC at DOH para sa mga polisiya. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.